Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na. Mga kababayan, Senador Lacson, paldong-paldo. Itong sinabi ni Senador Marcoleta. Kaya pala ayaw nang ipatawag yung mga malalaking pangalan dahil nakinabang pala ito sa flood control mga kababayan. Ayon dito sa kanyang nakitang mga information dito kay Lian Lebiste. Nako po mga kababayan, nakinabang pala itong si Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya pala pinapapirmahan niya na yung partial report para gawing patibong ito. Bibitagin sila Senador Marcoleta at ang minority para itong partial report na ito ay maging majority report para period na. Wala nang gagawing investigation. Kung ano yung pinirmahan, yun na yun. Tapos na ang investigation. Ang kinagagalit ni Senador Marcoleta dito mga kababayan, bagkus sa idinadawit si Caro Dante sa 500 million na sulat daw di umano or sulat kamay ni Cabral. Aba mga kababayan, si Lacson pala ang kumamkam at nakinabang nung eleksyon. Nako, pakinggan po natin mga kababayan. Paano pinaluhod? Paano pinasuka ng katotohanan itong si Ping Lacson na ayaw na talagang tawaging senador, mga kababayan, dahil nakakadiri na. Ito na po ang katotohanan mga kababayan. Sumabog si Senador Marcoleta sa galit dito. Ito na po. Pakinggan po natin. Yung intro muna natin mga kababayan. Nako po, kawawa itong si Lacson na ito. Binira ng Net25 ng News and Information dito. Nako po. Marcoleta. Ayan o, Marcoleta. Senator Lacson na kinabang sa flood control projects. Nako po, Lacson. Sumuka ng katotohanan na ito po. Naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na direktang nakinabang sa korupsyon sa flood control project si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito raw nakikitang dahilan ni Marcoleta kung bakit pilit na pinagtatakpan ni Lacson ang malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon. O, kita nyo mga kababayan, direktang nakinabang di umano si Lacson. Dahil nga po sa pasabog ni Senador Marcoleta na mga resibo, naka-itemize, naka-account po yung bilyon na pera kung saan napupunta. At talagang may mga name dropping pa dito, mga kababayan ko. Yari ka Lacson, sumuka ng katotohanan. Naku po, ituloy pa natin mga kababayan para malaman yung introhan natin. Naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na direktang nakinabang sa korupsyon sa flood control project si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito raw nakikitang dahilan ni Marcoleta kung bakit pilit na pinagtatakpan ni Lacson ang malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon. Ang detalye ihahatid ni Mar Gabriel. Kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Yan ang mabigat na tanong ngayon ni Senator Rodante Marcoleta kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson dahil sa patuloy na pagkaantala at paglihis ng investigasyon sa flood control scandal. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Marcoleta na malinaw na iniiwasan ni Lacson na maipatawag sa pagdinig ang ilang personalidad na idinadawit sa malawakang korupsyon. Ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ang interparliamentary courtesy kaya hindi niya maobliga si dating House Speaker Martin Romualdez. Natatakot din daw si Lacson na imbitahan si dating Undersecretary Adrian Bersamin kahit siya pa mismo ang nagkaladkad sa pangalan nito sa kasagsagan ng debate sa 2026 budget. Nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo
Doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Hinala ni Marcoleta, posibleng nakarating na rin kay Lacson na may resibo at accounting si Bersamin sa pinatunguhan ng 8 bilyong piso. Kasama raw kasi sa mga nakinabang dito ang mga senatorial candidates ng administrasyon noong 2025 elections. Kasama si Ping doon sa 12 senatorial balls ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun, So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. Oo. So, yun ang ginamit po. Hindi lang minsan yun, ha? Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, Oho. kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. Ayan, mga kababayan ko, nako po, naka-itemize. Kumbaga, naka-accounting po ito, naka-ledger. Halimbawa, Simon, Sebastian, Juan Pablo, Ping Lacson. Nako po, mga kababayan ko, yari ka. Yari ka, Ping Lacson. Inilabas na ang resibo ni Senador Marcoleta. Si Boy Pasabog, Ping Lacson kawawa. Nakinabang ka pala nung eleksyon. Mga kababayan ko, ito na, sumuka na ng katotohanan. Yari, pinaluhod pa, sumuka pa ng katotohanan itong si Ping Lacson. Pinasuka ni Senador Marcoleta. Kaya pala ayaw mong mag-imbestiga, ayaw mong ipatawag itong si Bersamin. Dahil isa ka pala sa mga senador na nangunguna sa nakinabang sa flood control sa bilyon na pera na ito. Yari na, mga kababayan ko. Kaya pala hindi niya pinapatawag ang pangalan na ito. 8 bilyon. Meron ka palang bahagi dyan. Yari, Marcoleta to Senator Lacson. Nakinabang sa flood control projects. Yari na, mga kababayan ko. Yan, Boy Pasabog. Kaya pala sa tagal-tagal ng panahon, 9 na buwan, na pinaikot-ikot mo ang taong bayan. Kung ano-anong mga alibis, kung ano-ano yung mga dahilan mo. Keisha Orly Gutesa, kinasuhan mo, kung ano-ano mga perjury ang sinabi mo, mga pirma, dinaya ng abogado, yung 18 Marines, ayaw. Dahil hindi daw nagsasabi ng katotohanan, may politikang kulay ito, o ngayon, yari ka. Itong resibo ni Kong Leandro Lebiste na pinakita mismo kay Senador Marcoleta, nandun yung pangalan mo at itong gabinete ni BBM. Isa pala sa nakinabang sa flood control money na ito na 8 billion. Yari na, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Naku po, yari na. Tuloy natin. Para magkaalamanan. Kasama si Ping doon sa 12 Noong 2025 elections. Kasama si Ping doon sa 12 senatorial balls ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun, So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. Oo. So, yun ang ginamit po. Hindi lang minsan yun, ha? Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, Oho. kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. Bukod kay Bersamin, dapat daw nakasamang ipatawag ni Lacson si Congressman Leandro Liviste na nagpakita sa kanya ng nasabing dokumento. Marami. Yung nakita ko nga, dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Ano? Opo. At mayroon pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Magigimbal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Naniniwala din si Marcoleta na ang pilit na pagpapalagda ni Lacson sa partial committee report ay gagamitin ito para tuluyan ang tuldukan ng investigasyon sa flood control scandal. Hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yun, trap niya yun, bait niya yun, pain niya yun, hindi na siya mag-iimbestiga.
Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Mar Gabriel, Ayan mga kababayan, ilang maleta ba ang dahilan mo, Lacson? Bakit hanggang ngayon wala kang napapatunayan, walang lumalabas na investigation? Meron man pero tila kulang na kulang. Kaya ngayon nilabas na ni Senador Marcoleta ang resibo. Nako po mga kababayan, ito yung buong video, panoorin po natin. Paano sumuka? Paano pinasuka? Paano sinikmuraan itong si Ping Lacson para pasukain ng katotohanan? Nako po, kawawang Lacson. Ayan kasi bida-bida. Nagbida-bida ang Pinky na isang protektor na kinabang pala sa pera ng flood control. Kaya pala ayaw mong ipatawag si Bersamin. Kaya pala ayaw mong ipatawag yung si Martin. Dahil sa mayroong parliamentary nga ng mga ek-ek na mga dahilan na ito. So ngayon, ito po ang buong video. Naku po, yari na. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita. Kung ako nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago, yun pa rin daw po siya. Oh. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ka hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi din, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. A sharp whistle can save your life in wilderness. The primitive rescue Ayan mga kababayan ko. Kasi nga galing-galingan kasi mga kababayan. Alam nyo kaya binira or galit na galit itong si Ping Lacson kay Senador Marcoleta. Siya po yung pinaka-vocal, pinaka-matalino. Pag bumira, may tama talaga, mga kababayan ko. Kaya akala ni Ping Lacson, mga kababayan, kayang-kaya niyang paikutin ang isang senador na matalino gaya ni Senador Marcoleta. Kung kinakatakutan itong si Ping Lacson ng mga kapwa niya senador na pag narinig yung pangalang Ping, kala mo tuta o nanginginig na sisiw. Si Senador Marcoleta, naku po, parang agila ito na dadagitin itong si Lacson na ito. Ngayon po, ituloy natin. Paano binalatan ng katotohanan ito? Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oh, Gusto niya O Lacson, makinig ka. Nakailang maleta ka ba? Ang tigas ng ulo mo. Kaya pala kapit tuko ka na ayaw nang mag-imbestiga at pinapipirmahan mo na ang partial report mo na ito para gamitin mo ito na wag nang ituloy ang investigation. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Kaya pala dami mong dahilan. Diba mga kababayan, ngayon talagang pinasukan ng katotohanan nito. Yari na. Ituloy natin ito. no. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. yes po, oo. Lalong-lalo na
ito ngang napakalaking nakawan na ito, bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oh, Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuhang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. oh. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ayan, mga kababayan ko, anong masasabi nyo po? Kawawang Lacson. Ayan kasi, galing-galingan, pero wala namang bira. Wala namang tira. So ngayon, kawawa ka kay Senador Lacson. Pinasuka ka ng katotohanan ngayon. Ano ka? Supalpal ka. Makinig ka, Lacson. Hindi kayo na pwedeng tawaging senador kasi nakakahiya ka. Isa kang boy supot. Yan yung sinasabi ng mga komento. Kaya mga kababayan, ang masasabi nyo dito, kawawang Lacson, napatakbo sa takot dito kay Senador Marcoleta. Para kang sisiw lang na basang-basa na dinadagit ni Senador Marcoleta. Yan ang napapala mo. Dahil sa ginagawa mong pagprotekta sa mga tiwaling mga nasa gobyerno. Mga kababayan, kayo na humusga dito. Isang like, isang share po at isang subscribe. For transparency, for a better democracy. Mabuhay mga kababayan ko.